Bumuo ng komite ang gobyerno para resolbahin ang bahagyang pagkadiskaril ng Metro Manila Subway dahil sa problema sa right-of-way. Ang mga istasyon naman ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan pinagdugtong na pero kailan magiging operational? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pagkabit ng mga konkretong bahaging ito, napagdugtong ngayong araw ang bahagi ng mga estasyon ng West Valenzuela, May Kawayan, Marilao at Bukawi, pati na ang Malanday Depot, sa mga estasyon ng Balagtas, Giginto at Malolos, bilang bahagi ng Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project. Sinaksihan yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama si Japanese Ambassador Endo Kazuya. Sa 2028 naman target na maging partially operational ang bahagi ng Valenzuela hanggang Clark. Tumutulong rin ang Japan International Cooperation Agency o JICA para masigurong napopondohan ang proyekto. We would like to do our best effort to make the side support to speed up. And the other issue is budget allocation. So now in this term, again, we are doing a very strong indirect support through the DBM. Pagdudugtungin ng North-South Commuter Railway ang Clark at Calamba at ang dating 4 na oras na biyahe para rito magiging 2 oras na lang. Nasa 800,000 na pasahero kada araw ang inaasahang magbebenepisyo rito. Kinumusta rin kanina ng DOTR at JICA ang fabrication yard sa Baliwag, Bulacan ng Metro Manila Subway Project. Dito ginagawa ang mga tunnel segment na gagamitin sa subway. Mula dito sa fabrication yard sa Baliwag, Bulacan, itatransport itong mga tunnel segment na gawa sa bakal at konkreto na siya namang gagamitin sa pagbuo ng Anonas at Camp Aguinaldo Subway Station. Kapag naging operational na ang biyahe mula Valenzuela hanggang Ninoy Aquino International Airport Terminal na ngayon ay inaabot ng 1.5 oras, magiging 41 minutes na lang. Tinatayang mahigit 250,000 pasahero ang makikinabang dito araw-araw at inaasang magsisimula na ng partial operation sa 2028. Magandang proyekto, maraming magbibenepisyo, no? Maraming magbibiyahe ng comfortably, no? And of course, I will see to it na yung magiging fares niyan ay affordable also. Pero ang dalawang nasabing proyekto nahaharap sa mga problema sa right-of-way. Ang subway project halimbawa, kahit na underground, maaapektuhan ng mahigit 40 bahay. Bumuo na ng Interagency Committee para ma-address ang mga problema kagaya nito. Pag hindi mo na-deliver yan, magkakaroon ng delay. No? In fact, yan ang one of the major reasons kung bakit na-delay yung mga projects natin. No? Itong MMSP, marami pa rin tayong right-of-way problems dun sa NSCR. No? Dun sa, particularly sa San Fernando, Pampanga. No? But continuous naman yung ating mga trabaho doon, no? We're working, tinutulungan naman tayo ng different government agencies, no? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Baguhan sa senatorial race pero senador o dating senador ang magulang at kapatid ang ilan sa mga naghain ng kandidatura ngayong araw. Ang Day 4 ng COC filing, tinututukan pa rin live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, 19 na senatorial aspirants ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC at sa ika-4 na araw nga po ng filing ng COC. Sinabi po ng COMELEC na naging maayos nationwide yung sinagawang pagpa-file po ng COC. Membro ng House of Representatives. Naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Representative Camille Villar na sinamahan ng kanyang amang si dating Senate President Manny Villar at kapatid na si Senador Mark Villar. Patapos na ang termino ng kanyang inang si Senadora Cynthia Villar. Nag-file din ng COC sa pagkasenador ang kasama niya sa administration slate na si Makati Mayor Abby Binay. Kasama rin nila sa slate si Senadora Pia Cayetano, kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano na nakabangayan ni Binay tungkol sa ilang dating barangay ng Makati City na napunta sa baluarte ng mga Cayetano sa Taguig City. I have no issue working with Senator Pia Cayetano.
Sa pagka-mayor ng Makati City, tatakbo raw ang mister niyang si Representative Luis Campos na makakalaban naman ng kapatid niyang si Senadora Nancy Binay. Tanong ng media, hindi ba ito napag-usapan ng pamilya? There's no discussion, so we will let the people decide. Sabay-sabay na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga isasabak ng Makabayan Coalition sa pagkasenador. Sina Representative Franz Castro at Arlene Brosas, dating kongresistang sina Teddy Casino at Liza Masa, Piston National President Modi Floranda, Sandugo Co-Chairperson Amira Lidasan, Kinusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis, kadamay Secretary General Mimi Doringo, Kinusang Magbubukid ng Pilipinas Chairman Danilo Ramos, nurse na si Jocelyn Andamo, at fisher folk na si Ronel Arambulo. Nag-file din ng COC si Froilan Serafico, dating union leader. Si One Rider Party List Representative Danilo Bosita naghain ng COC sa pagkasenador bilang independent. Independent senatorial aspirant din si Ernesto Balite na nagpakilalang dating guro. Naghain din ng COC ang abogado at labor organizer na si Luke Espiritu at labor leader na si Calio de Guzman. Naghain din ng COC ang independent na si Elvis Beniga pero hindi na ito humarap sa media. Samantala, tuloy pa rin ang malapiestang sitwasyon sa Quirino Grandstand kung saan lamang pinapayagan ang mga supporter ng mga aspirant at nominee. Vicky, tuloy-tuloy ang filing ng COC hanggang ngayong weekend, Sabado at Linggo, at magpapatuloy po yan hanggang October 8. At ito na nga po yung sinasabi ng COMELEC na maaring talagang bumuhos na yung mga kandidato o yung mga aspirants na pupunta sa COMELEC. Vicky? Sandra, tungkol naman kay Alice Go, na inalisan na ng Philippine passport, tatanggapin pa rin ba ng COMELEC kung maghain siya ng COC? Yes, Vicky, sabi ng COMELEC ay tatanggapin pa rin nila kasi ito yung kanilang mandato. Pero hawak din daw nila ngayon yung listahan ng mga merong desisyon mula sa ombudsman na sila ay perpetually disqualified from running sa public office. At ito daw, mga listahan na ito ay ibabangga nila doon sa mga nagsipag-file. At kung yung matatandaan, kasama po si Alice Go dyan dahil meron pong desisyon ng ombudsman sa kanya. Pero ganun pa man, sabi ni Chairman Garcia ay kailangan kumuha or maaring kailangan ng temporary restraining order ni Alice Go para malagay yung kanyang pangalan sa balota. Kasi kung ang pagbabatayan daw ay yung desisyon ng ombudsman ay hindi maaring malagay ang pangalan ni Alice Go sa balota. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagdeklara si dating Vice President Leni Robredo na tatakbo siya bilang alkalde ng Naga City. Parehong posisyon na dating hinawakan ng namayapa niyang asawa na si Jessie Robredo. Kasabay niyan, ipinakilala ng dating bise ang mga makakasama niyang tumakbo para sa eleksyon 2025. Inaasahang maghahain ang kanilang Certificate of Candidacy sina Robredo bukas, October 5. Pinakahinahanap ko lagi yung community work. Na tingin ko mas mabibigyan ako ng pagkakataong gawin yun pag local executive post yung panghawakan ko instead of the Senate. Chika Minute na mga kapuso ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes. Walang iba kundi si Miss Universe Philippines 2020 at Sparkle star Rabia Mateo. Rabia? Thank you, Miss Mel, at happy Friday, chikahan mga kapuso. Maraming natutunan si Sanya Lopez nang bumisita siya sa Zamboanga City. Bukod sa pakikisaya sa Hermosa Festival, bumisita rin siya sa museum na may artifacts mula sa Japanese occupation na relate sa Pulang Araw. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sikat na vaudeville star noong 1940s ang papel ni Sparkle star Sanya Lopez sa GMA Prime family drama series na Pulang Araw bilang si Teresita Borromeo. Kaya sa kanyang pagbisita sa Zamboanga City, hindi niya pinalampas ang pagdalaw sa El Museo de Zamboanga na may World War II artifacts noong Japanese occupation sa lungsod.
Labis na naman nga si Sanya at aniya, malaking tulong ito para madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa mga pangyayari noong World War II na mahalaga rin sa kanyang pag-portray sa kanyang karakter sa drama series. Ang isa sa mga tumatak talaga sa akin itong Japanese flag kasi sinasabi nga ito nung panahon ng World War II, yung mga soldier ng Japan ay may mga dalang Japanese flag. Tapos, ang paniniwala daw nila, ito, mga nakasulat na to, is pangalan ng family. So siguro kung sino man makakita dun sa soldier in case na binawian siya ng buhay, makikita ng pamilya. Kwento ng pagkakaibigan at pamilya umano ang kanyang naalala sa nasabing Japanese flag. Alam mo, na-imagine ko nga bilang kaibigan namin si Hiroshi, di ba, dito sa Pulang Araw at Japanese siya. At lahat kasi na artifacts dito para kay Hiroshi dapat Pero alam mo, ito yung naisip ko, na what if makita-kita kami, ito na lang yung makita namin. Tapos nakasulat yung pangalan namin dito. Niiyak ako. Parang ganun kasi yung friendship naming apat solid Tumatak din kay Sanya ang ibang World War II artifacts tulad ng Fiat money na naging Japanese currency. Maging ang fixed bail helmet din na dahil sa tibay nito, nagsilbi rin itong lutuan ng mga sundalo noon para lang mabuhay. Familiar din daw ang Green Tansan Bottle na nag-originate umano sa Japan. Isa yung medyo tumatak rin sa akin yung Green Tansan Bottle. Kasi parang naisip ko lang na ganun sila ka-advance. Kasi ako, nung lumaki ako, parang late ko na rin nalaman yung, may sparkling water. Parang ganon. Pero yun pala matagal na. Dahil siguro, umabot lang mga about 2 years yung digmaan. So walang masyadong naging impluensya sa Zamboangueño culture. Ang makikita lang natin is ang daming devastation sa city during the war. Kasabay ng pagbisita ni Sanya sa Zamboanga City, ang kanyang pag-perform sa opening salvo sa Zamboanga Hermosa Festival 2024. Kasama niya ang ibang Sparkle Stars, si Anthony Rosaldo, Hannah Presillas, Jeric Gonzalez, Prince Clemente, at Tom Rodriguez. Pagdating pa lang namin sa airport, tapos going into the hotel, grabe yung mga tao yung mahintay pagtanggap. And then sa show, bienvenidos, Zamboanga. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.